Hello guys! Ayan, welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgos, Sun, Moon, Rising, and Venus, Jupiter sign Virgos. Check your natal chart. Hindi to magre-resonate sa lahat kasi hindi ko naman talaga makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Okay, normal yon. So kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. Ayan, search mo na lang siya sa Facebook. Siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa'yo. Okay, anyway, this is for Virgos. Comment down below guys kung ano yung mga share nyo, kung nakaka-relate ba kayo. Sobrang ma-appreciate ko yung comments nyo. And yeah, anyway. This is for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. What we have here. Okay. Three of Coins is here. Hindi ko alam kung nakikita mo siya sa camera. Three of Coins. The Fool. The Hanged Man. And the Ace of Cups. I really do like this energy. Kasi maaaring meron ka pang something na hinihintay. Or for now, hindi ka masyadong nagmamadali regarding dito sa bagay na ito. Pero nandun yung kagustuhan mo na umpisahan siya. Maybe it has something to do with growth, no? Pagdating sa career, maybe may something kang iniisip na simulan. Pero with the Ace of Cups, I feel like you do like this. Eto, gusto mo siya eh. 'Di ba? Pagdating sa career, meron kasing bagay na hindi lahat ng bagay na sinisimulan natin gusto natin. Napipilitan lang tayo dahil wala tayong choice. Pero sa nakikita natin dito, gusto mo yan, yung ginagawa mo dito. You are just uncertain, hindi ka pa sure kung maganda ba yung kalalabasan nito. Maybe for now, you are innocent. Inosente ka pa regarding dito sa bagay na ito, hindi ka pa masyadong, of course, dahil paninimula nga siya, no? Hindi mo alam kung mag-workout siya or magbibigay ba ng magandang outcome sa'yo kung ano man ito. The Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy is here. So, for what I can see here, I feel like you're not sure sa mga sinasabi or comment din sa iyo ng ibang tao. Although may naririnig ka ng mga na-comment or suggestion nila sa iyo because you feel like hindi ka rin sure sa mga sinasabi nila kung talaga mag-workout ba yon para sa iyo. So, ano yung advice doon? Because I feel like you are full of uncertainty. Parang hindi ka talaga sure dito sa pagsisimula na ito. Kaya hinihintay mo kasi ayaw mo naman na itong new beginning na ito ay hindi magbunga ng maganda sa'yo. So anyway, what is the advice or anong masasabi ng ating spirit guides doon? The star is at the bottom of the deck. The sun is here. Nine of Wands. Knight of Swords. Oh, this is the Knight of Swords. And the Five of Swords. I feel like dito sa ano na ito, sa part na ito, ay yung iba dito hindi pa rin financially ready. Okay, I feel like yung iba kailangan gumastos for this kind of thing.
The sun is showing here. So ito nagpapakita ito ng success and happiness for you. So actually, I feel like as long na wala kang ginagambalang tao or I mean for some of you the energy is it's okay na start yon kasi nagpapakita talaga siya din ng success. But with the Knight of Swords, I feel like ito nagpapakita rin ito ng actions eh. Pero you have to be sure first sa lahat ng mga taong kailangan mong kausapin dahil pwedeng merong hindi pumapayag. So as long na nakakakita tayo dito ng okay lang naman sa lahat, kung ano man itong sisimulan mo, ay nagpapakita ng success ito. For some of you, kung hindi okay, kasi the star is at the bottom of the deck. Maybe this is a wish fulfillment. This is like, pwedeng ito yung pangarap mo, ito yung magbigay nga ng success talaga sa'yo. Pero kung may part dito na may maaabala ka, or may mga iba pa na hindi nila gusto yung idea mo or sisimulan mo, then wag muna. Okay? So, the energy for you is depende rin sa mga ibang tao pa na nakapaligid din sa'yo kung sila ba ay okay doon sa sasabihin mo. Okay? So, anyway, um, please tell Mr. Guides, Angel Guides for Virgos. Ano yung messages pagdating sa love? Messages pagdating sa love. Four of Cups is here. Justice card is here. The Ace of Coins and the Nine of Swords. For some of you, nakakita ko ng new person, new love sa may kinalaman sa career. And with the Nine of Swords, I can feel like there's a problem. Kasi parang either that person, siya mismo yung pinaka problema. So, I'm seeing a person na pwedeng may something or paghanga or maybe connection sa inyo na itong person na ito. And I feel like may kinalaman ito sa work, sa career, sa kung saan man yung pinagkakakitaan. But there's a lot of depression mula dito sa taong ito. And maybe it has something to do rin sa mga katotohanan or pakikipag-usap na ginagawa or gagawin mo pa lang dito sa person na ito. For some of you, pwedeng may regrets. Because, you know, yung person na ito is being sensitive. So, pwedeng manggaling mula sa'yo yung salita dito sa taong ito na pwedeng makapagpalungkot or makapagpasakit sa kanya. This person is highly sensitive and ano yung advice regarding doon? Kung hindi ka nakaka-relate guys, hindi para sa yung reading, okay lang. Kasi medyo medyo yung reading na ito ay parang masyadong particular. So, I don't know. Might be konti lang makaka-relate dito. Strength card is here. Yeah. Seven of Coins. King of Swords. Queen of Swords is at the bottom of the deck. King of Wands. Yeah, for some of you, you could be a person na nasa mataas na posisyon. A lot of king and queens ang nagpapakita. Page of Coins is at the bottom of the deck. Well, for what I can see here,
yung advice sa'yo dito is kailangan mong maging matapang, matibay, and you have to overcome itong hiya or takot mo. You have to alam mo yun, kung gusto mo mag-level up, kailangan mong maging matapang or matibay. Yun yung nakukuha ko dito. Kailangan mong gamitin yung talino mo. And for some of you, you have to be honest. You are natural leader na nakukuha natin yung ano kaya. Natural na sa'yo yung ganyan na kaugalian. Hindi pinipilit sa'yo. Kumbaga, kusa na lumalabas sa'yo yung kagalingan mo sa bagay na yan. And I feel like kung gusto mo ng matibay na foundation, ikaw din mismo sa sarili mo, kung ano yung fears mo, yung takot mo, kinahihiyaan mo, dapat matutunan mong labanan yan. For some of you, with the Queen of Swords, maybe you have to be honest para maprotektahan yung mga dapat mong protektahan dito. So, maybe it would cause this person na malungkot, masaktan. Pero kasi, lalo na nga kung may something sa inyo na person na ito, pwedeng mag-cause yan na malungkot siya, masaktan siya. Pero sometimes, kailangan mong sabihin or gawain yon. Kasi, I feel like may mga nakikita ka na hindi nakikita ng iba. So, paganahin mo yon yung vision mo. Like 20 years from now or 10 years from now, ano yung... Okay, sorry about that. Naputol. So, anyway, 10 years from now, 20 years from now, saan mo nakikita yung sarili mo. And pag sa love na ito, tas may involved na pera, I feel like mas unahin mo yung sa pera. Why? Kasi yung may time na kailangan utak yung pinagagana. Yeah, there's a lot of swords here. And yung swords talaga siya, nagpapakita siya ng utak, hindi emotion. So, ang dapat mo paginahan dito is yung utak mo. Okay? So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.